Important note. Ang reviewer na ito ay base sa mga lumabas na mga katanungan noong ako ay nag-take ng LTO online exam at ang iba ay galing mismo sa website ng LTO. Important reminders, hindi lahat ng mga katanungan ay word for word na lalabas sa actual LTO online examination. Ang iba ay nakarefresh o iba ang pagkakasalaysay, pero pareho pa rin ang ibig sabihin, kaya dapat intindihin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at sagot. Ang actual na LTO online exam for non-professional driver's license ay 60 items at 48 ang pasadong score. Walang limit ang pag-take ng LTO online exam. Kung ikaw ay hindi nakapasa, pwede kang bumalik kinabukasan sa LTO at mag-take ulit. Kailangan mo lang magbayad ng examination fee. Kaunting favor lang po. Please like this video and don't forget to subscribe to my YouTube channel to support my future uploads. Thank you so much. Ngayon, simulan na natin ang review. Isa, kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pa itaas, nakakatiyak ka na siya ay A. Kakanan, B. Hihinto, C. Kakaliwa. Ang tamang sagot ay letter A. Kakanan. Dalawa, habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror ng A. Mabilis o madalian. B. Hanggang gusto mo. C. Hindi kukulangin sa 1 minuto. Ang tamang sagot ay letter A. Mabilis o madalian. Tatlo, ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho ng sasakyan? A. Lisensya at papel de seguro ng sasakyan. B. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. C. Lisensya. Ang tamang sagot ay letter B. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. 4. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay impormasyon o kaalaman. C. Nagbibigay babala. Ang tamang sagot ay letter C. Nagbibigay babala. 5. Maaari kang lumusot o mag-overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung A. Malapad ang bangketa. B. Ang kalsada ay salubungang daan o two-way. C. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Ang tamang sagot ay letter C. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. 6. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o baligtad na tatsulok? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagtatakda o nagbabawal. Ang tamang sagot ay letter C. Nagtatakda o nagbabawal. 7. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. B. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. Ang tamang sagot ay letter A. Maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. 8. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada. B. Magmarahan bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. C. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. Ang tamang sagot ay letter B. Magmarahan bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. Siyam, kailan dapat magdesisyon ang isang driver? A. Habang siya ay nagmamaneho. B. Kung mahusay siyang magmaneho. C. Kung buhol-buhol na ang trapiko. Ang tamang sagot ay letter A. Habang siya ay nagmamaneho. 10. Sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pakanan, ang dapat gamitin na senyas ay A. Kaliwang kamay na nakataas. B. Kanang kamay na diretsong nagtuturo pakanan. C. Kanang kamay na nakataas. Ang tamang sagot ay letter A. Kaliwang kamay na nakataas. 11.
Kailangang magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa ang driver sa darating na interseksyon sa layong. A. 15 metro. B. 60 metro. C. 30 metro. Ang tamang sagot ay letter C. 30 metro. 12. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay A. Sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan. B. Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan. C. Sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan. Ang tamang sagot ay letter B. Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan. 13. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? A. Bilisan ang pagpapatakbo. B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. C. Huminto sa nakatakdang linya. Ang tamang sagot ay letter B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. 14. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko? A. Huminto at hintaing magbago ang ilaw. B. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. C. Hintayin ang berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay letter B. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. 15. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matulin maliban kung A. Walang panganib. B. Naaayon sa takdang bilis o tulin ang pagpapatakbo. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot ay letter C. Tama lahat ang sagot. 16. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. C. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay letter B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. 17. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na A. Pinapayagan ang paglusot sa kanan. B. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa. C. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot ay letter C. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. 18. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang sumenyas, tingnan ang rear view mirror at A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. B. Bumusina. C. Sindihan ang headlight. Ang tamang sagot ay letter A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. 19. Ang paggamit ng huwad o fake na lisensya ay ipinagbabawal, may parusang. A. 300 pesos. B. Pagkabilanggo ng hindi hihigit sa 6 na buwan. C. 1,500 pesos at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. Ang tamang sagot ay letter C. 1,500 pesos at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. 20. Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko? A. Maghintay ng berdeng ilaw. B. Bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat. C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Ang tamang sagot ay letter C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. 21. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon o kaalaman. Ang tamang sagot ay letter C. Nagbibigay impormasyon o kaalaman. 22. Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko? A. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. B. Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit ng sumindi. C. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. Ang tamang sagot ay letter B. Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit ng sumindi. 23. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay may parusang. A.
Tama lahat ang sagot. B. Multa at pagkabilanggo. C. Pagkasuspinde ng lisensya. Ang tamang sagot ay letter A. Tama lahat ang sagot. 24. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sasakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sasakyan lamang. Ang tamang sagot ay letter B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. 25. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? A. Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. B. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon. C. Palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwang direksyon. Ang tamang sagot ay letter B. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon. 26. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Titigan ang nakakasilaw na ilaw. B. Silawin din ang nakasalubong upang magbaba ng ilaw. C. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Ang tamang sagot ay letter C. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. 27. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang A. Pribilehiyo. B. Karangalan. C. Karapatan. Ang tamang sagot ay letter A. Pribilehiyo. 28. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay A. Nakakatipid sa gasolina. B. Maaaring ikaw ay masangkot sa aksidente. C. Nagpapatunay na mahusay kang driver. Ang tamang sagot ay letter B. Maaaring ikaw ay masangkot sa aksidente. 29. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. B. Bumusina. C. Magpatakbo ka agad. Ang tamang sagot ay letter A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. 30. Ang sasakyan ay nakaparada park kung A. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero. C. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero. Ang tamang sagot ay letter A. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. 31. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang mag-signal. A. 1 minuto bago gawin ito. B. 5 minuto bago gawin ito. C. 10 segundo bago gawin ito. Ang tamang sagot ay letter C. 10 segundo bago gawin ito. 32. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Biglang lumiko at bumusina. B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo. C. Ipagwalang bahala ang hudyat. Ang tamang sagot ay letter B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo. 33. Hindi dapat lumusot mag-overtake sa paanan ng tulay sapagkat A. Makipot ang daan. B. May tumatawid. C. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Ang tamang sagot ay letter C. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. 34. Saang lugar hindi ka dapat lumusot o mag-overtake? A. Sa sangandaan o interseksyon. B. Sa paanan ng tulay. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot ay letter C. Tama lahat ang sagot. 35. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot o mag-overtake kung sa iyong panig ay A. Tuloy-tuloy na puting guhit. B. Putol-putol na dilaw na guhit. C. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Ang tamang sagot ay letter B. Putol-putol na dilaw na guhit. 36. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko? A.
Hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng palaso. B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. Ang tamang sagot ay letter B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. 37. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang non-professional ay A. 18 taong gulang. B. 17 taong gulang. C. 16 na taong gulang. Ang tamang sagot ay letter B. 17 taong gulang. 38. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na A. Maaaring lumusot pa kanan. B. Peligroso ang lumusot pa kanan. C. Maaaring lumusot pa kaliwa. Ang tamang sagot ay letter B. Peligroso ang lumusot pa kanan. 39. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? A. Huminto. B. Humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang ilaw trapiko na kulay pula. C. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagpapatakbo. Ang tamang sagot ay letter B. Humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang ilaw trapiko na kulay pula. 40. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? A. 10 araw. B. 15 araw. C. 30 araw. Ang tamang sagot ay letter B. 15 araw. 41. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na A. Bawal ang paglusot sa kaliwa. B. Bawal ang paglusot sa kanan. C. Maaring lumusot sa kaliwa o kanan. Ang tamang sagot ay letter A. Bawal ang paglusot sa kaliwa. 42. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Kahit anong direksyon. B. Papalayo sa bangketa. C. Papuntang bangketa. Ang tamang sagot ay letter B. Papalayo sa bangketa. 43. Kung umilaw ang brake lights ng sasakyang nasa unahan mo, dapat kang A. Lumiko sa kanan o kaliwa. B. Humanda sa pagpreno. C. Bumusina. Ang tamang sagot ay letter B. Humanda sa pagpreno. 44. Sa isang sangandaan o interseksyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang unang nagmarahan. B. Ang sasakyang galing sa kaliwa. C. Ang sasakyang galing sa kanan. Ang tamang sagot ay letter C. Ang sasakyang galing sa kanan. 45. Sa isang interseksyon na may stop sign, dapat kang A. Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. B. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. C. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. Ang tamang sagot ay letter C. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. 46. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A. Maaaring lumusot o mag-overtake. B. Bawal lumusot. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot ay letter B. Bawal lumusot. 47. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat A. Maraming linya ang kalsada. B. Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. C. Mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa. Ang tamang sagot ay letter B. Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. 48. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. Mga pribadong sasakyan. B. Pampasaherong sasakyan. C. Anumang uri ng sasakyan. Ang tamang sagot ay letter A. Mga pribadong sasakyan.
49. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? A. Bagalan ang pagpapatakbo. B. Huminto. C. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Ang tamang sagot ay letter C. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. 50. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na A. Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. B. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot ay letter A. Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. 51. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Tama lahat ang sagot. B. Planuhin ang ruta at ikondisyon muna ang sasakyan. C. Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan para handa kung masiraan ng sasakyan. Ang tamang sagot ay letter A. Tama lahat ang sagot. 52. Matapos kang lumampas o mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan mong A. Tingnan sa rear view mirror ang iyong nilagpasan. B. Lumingon sa nilagpasan. C. Huminto. Ang tamang sagot ay letter A. Tingnan sa rear view mirror ang iyong nilagpasan. 53. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 30 km per hour. B. 20 km per hour. C. 35 km per hour. Ang tamang sagot ay letter B. 20 km per hour. 54. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? A. Huminto sa nakatakdang linya. B. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. C. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang takbo. Ang tamang sagot ay letter B. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. 55. Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis? A. Huminto at makipagtalo sa pulis. B. Huwag pansinin ang pulis at bilisan ang pagpapatakbo. C. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi. Ang tamang sagot ay letter C. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi. 56. Ano ang dapat mong gawin kung may ambulansya sa likod mo na may pulang ilaw at sirena? A. Huminto ka agad. B. Dagdagan ang iyong bilis para hindi mo maabala ang ambulansya. C. Lumipat sa pinakakanan ng kalsada at bumagal o huminto kung kailangan. Ang tamang sagot ay letter C. Lumipat sa pinakakanan ng kalsada at bumagal o huminto kung kailangan. 57. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay A. Huwag ipilit ang karapatan. B. Bumusina. C. Laging ipilit ang karapatan. Ang tamang sagot ay letter A. Huwag ipilit ang karapatan. 58. Ang busina ay ginagamit upang A. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. B. Iparinig na maganda ang tunog ng busina. C. Makalikha ng ingay. Ang tamang sagot ay letter A. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. 59. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang lahat na klase ng sasakyan. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal ang lumiko. Ang tamang sagot ay letter A. Bawal pumasok ang lahat na klase ng sasakyan. 60. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ang layo ng susunod na interseksyon ay 30 kilometro. B. Nakatakdang haba ng sasakyan. C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang tamang sagot ay letter C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. 61. Saang lugar hindi maaaring pumarada?
A. Sa isang patunguhang lugar. B. Sa lugar na tawiran ng tao. C. Sa nakatakdang paradahan. Ang tamang sagot ay letter B, sa lugar na tawiran ng tao. 62. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. C. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Ang tamang sagot ay letter B, sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. 63. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal tumawid ang hayop. B. Kulungan ng hayop. C. Tawiran ng hayop. Ang tamang sagot ay letter C, tawiran ng hayop. 64. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang kotse. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang truck. Ang tamang sagot ay letter C, bawal pumasok ang truck. 65. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Babala ng sangandaan. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Ang tamang sagot ay letter C, delikado ang kurbada sa kaliwa. 66. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot ay letter C, ilog. 67. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. C. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot ay letter C, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. 68. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang kotse. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang jeepney. Ang tamang sagot ay letter C, bawal pumasok ang jeepney. 69. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Baku-bakong kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Madulas ang kalsada. Ang tamang sagot ay letter C, madulas ang kalsada. 70. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang likong pabalik. B. Bawal bumusina. C. Bawal pumarada. Ang tamang sagot ay letter B, bawal bumusina. 71. Ang kailangang gulang sa isang aplikante sa pagkuha ng professional driver's license ay A. 18 taong gulang. B. 17 taong gulang. C. 21 taong gulang. Ang tamang sagot ay letter A. 18 taong gulang. 72. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa A. Kaliwang linya. B. Kanang linya. C. Gitnang linya. Ang tamang sagot ay letter B, kanang linya. 73. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papaliit ang kalsada. B. Papalaki ang kalsada. C. Madulas ang kalsada. Ang tamang sagot ay letter A. Papaliit ang kalsada. 74. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Panganib sa nahuhulog na bato. Ang tamang sagot ay letter C, panganib sa nahuhulog na bato. 75. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Ginagawa ang kalsada. Ang tamang sagot ay letter C, ginagawa ang kalsada.
76. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang A. 1,000 piso. B. 1,500 piso at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw. C. 1,500 piso. Ang tamang sagot ay letter C. 1,500 piso. 77. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay A. Palikong pakaliwa. B. Palikong pakanan. C. Magpalit ng linya o daan. Ang tamang sagot ay letter A. Palikong pakaliwa. 78. Sa isang sangandaan o interseksyon na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye. Aling sasakyan ang dapat magbigay? A. Ang unang dumating. B. Ang unang nagmarahan. C. Ang huling dumating. Ang tamang sagot ay letter C. Ang huling dumating. 79. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? A. Huminto paminsan-minsan at magpahinga. B. Uminom ng gamot na pampapigil ng antok. C. Uminom ng alak bago magmaneho. Ang tamang sagot ay letter A. Huminto paminsan-minsan at magpahinga. 80. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Lugar ng ospital. B. Lugar ng paaralan. C. Daang tren. Ang tamang sagot ay letter B. Lugar ng paaralan. 81. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa A. Kakayahang magmaneho ng driver. B. Kakayahan ng sasakyan. C. Kondisyon ng kalsada at panahon. Ang tamang sagot ay letter C. Kondisyon ng kalsada at panahon. 82. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa A. Kanang linya. B. Gitnang linya. C. Kaliwang linya. Ang tamang sagot ay letter A. Kanang linya. 83. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa unahan. B. Delikado ang kurbada sa kaliwa. C. Delikado ang kurbada sa kanan. Ang tamang sagot ay letter A. Delikado ang kurbada sa unahan. 84. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang. C. Bawal pumasok. Ang tamang sagot ay letter A. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. 85. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. A. Sa loob ng 48 oras. B. Kaagad-agad. C. Sa loob ng 72 oras. Ang tamang sagot ay letter B. Kaagad-agad. 86. Kung ang driver ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay A. Hihinto. B. Kakanan. C. Kakaliwa. Ang tamang sagot ay letter A. Hihinto. 87. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. B. Doble ang kurbadong delikado sa kanan. C. Doble ang kurbadong delikado sa unahan. Ang tamang sagot ay letter A. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. 88. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Magbigay ka. B. Bawal pumasok. C. Huminto ka. Ang tamang sagot ay letter A. Magbigay ka. 89.
Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Babala ng sangandaan. B. Istasyon ng first aid. C. Babala ng daang tren. Ang tamang sagot ay letter A. Babala ng sangandaan. 70. Ano ang kahulugan ng palasong nakapinta sa kalsada? A. Maaaring lumipat ng linya. B. Magmarahan. C. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. Ang tamang sagot ay letter C. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. 71. Ang isang driver ay itinuturing na professional kung A. Siya ay bihasa na sa pagmamaneho. B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. C. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan. Ang tamang sagot ay letter B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. 72. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot o mag-overtake? A. Bumusina at hayaan itong lumagpas. B. Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas. C. Gumawi sa kanan at huminto. Ang tamang sagot ay letter B. Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas. 73. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang kotse. B. Bawal pumasok ang sasakyang may nakakabit na trailer. C. Bawal pumasok ang bus. Ang tamang sagot ay letter B. Bawal pumasok ang sasakyang may nakakabit na trailer. 74. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangandaan. Ang tamang sagot ay letter B. Daang tren. 75. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay A. Hihinto. B. Kakaliwa. C. Kakanan. Ang tamang sagot ay letter B. Kakaliwa. 76. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal bumusina. B. Bawal pumasok. C. Bawal pumarada. Ang tamang sagot ay letter C. Bawal pumarada. 77. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng A. 1 metro mula sa likuran ng sasakyan. B. 3 metro mula sa likuran ng sasakyan. C. 2 metro mula sa likuran ng sasakyan. Ang tamang sagot ay letter A. 1 metro mula sa likuran ng sasakyan. 78. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang lisensya niya ay nawala? A. Mag-apply ng duplicate license. B. Mag-apply ng panibagong lisensya. C. Mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate license. Ang tamang sagot ay letter C. Mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate license. 79. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot ay letter B. Baku-bakong kalsada. 100. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Magbigay ka. B. Huminto ka. C. Bawal pumasok. Ang tamang sagot ay letter B. Huminto ka. 101. Ayon sa RA 1066, ang bata ay maaring sumakay ng motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportableng naabot ng mga paa ang standard foot peg at A. Nakakapit sa rider's seat handle. B. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. C. Nakakahawak sa balikat ng driver. Ang tamang sagot ay letter B. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver.
102. Kung balak mong huminto, dapat mong A. Tapakan ang iyong preno ng dahan-dahan upang mabuksan ang iyong mga ilaw sa preno. B. Bumusina. C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Ang tamang sagot ay letter A. Tapakan ang iyong preno ng dahan-dahan upang mabuksan ang iyong mga ilaw sa preno. 103. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailan mo dapat ito isuot? A. Sa hindi magandang panahon. B. Sa mabigat na daloy ng trapiko. C. Kapag nagmamaneho. Ang tamang sagot ay letter C, kapag nagmamaneho. 104. Ayon sa Children's Safety on Motorcycle Act, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaring sumakay ng motorsiklo sa mga pambulikong kalsada maliban kung A. Ang bata ay komportableng naabot ng kanyang mga paa ang footpeg ng motorsiklo, siya ay nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver, at nakasuot ng helmet. B. Nakakapit sa rider's seat handle. C. Nakakahawak sa balikat ng driver. Ang tamang sagot ay letter A. Ang bata ay komportableng naabot ng kanyang mga paa ang footpeg ng motorsiklo, siya ay nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver, at nakasuot ng helmet. 105. Sa normal na traffic violation, sino ang maaring magkumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. B. Kahit sino basta ang paglabag ay nakapaloob sa RA 4136. C. Kahit sinong enforcer na empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot ay letter A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. 106. Ilang taon ang maaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? A. 5 taon. B. 7 taon. C. 10 taon. Ang tamang sagot ay letter C, 10 taon. 107. Ilang taon ang maaring ibigay na lisensya sa isang driver na mayroong traffic violation? A. 5 taon. B. 7 taon. C. 10 taon. Ang tamang sagot ay letter A. 5 taon. 108. Ilang pulgada maaring maglagay ng telepono mula sa dashboard ng sasakyan? A. 4 na pulgada. B. 2 pulgada. C. 5 pulgada. Ang tamang sagot ay letter A. 4 na pulgada. 109. Sino ang hindi saklaw ng RA 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Mga estudyante. B. Mga batang may edad 2 taong gulang pababa. C. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang tamang sagot ay letter C, mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. 110. Ano ang kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. B. Traffic enforcement clearance. C. Ticket galing sa enforcer. Ang tamang sagot ay letter A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Thank you very much sa panonood at good luck sa inyong LTO online exam. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel to support my future uploads. Thank you.